tapat ng ating musika ngayong umaga. Favorite song ko yan nung bata, nung kid pa ako. Kasi naawa ko dun sa bird, dun sa pipi. Naiiyak. Sa bawat salinlahi, ang wika ang nagiging tulay ng ating pag-unawa. Ito ang nagbibigay tinig sa ating mga pangarap, damdamin at kasaysayan. Sa mahigit 7,000 isla ng ating bansa, iba't iba ang ating wika at dialekto. Tama, Bia? Tama, Mama P. Ngunit sa gitna ng pagkakaiba na ito ng mga wikang Filipino, ang naging sagisag ng ito ang naging sagisag ng ating pagkakaisa. Isang wikang hango sa yaman ng ating mga katutubong wika. Isang wikang patuloy na lumilinang at humuhubog sa ating pagkakakailanman. Mula sa mga sinaunang baybayin hanggang sa makabagong keyboard sa ating mga telepono, nananatiling buhay at makapangyarihan ang ating wika. Sa bawat salitang binigbikas, may kasamang alaala na ating mga ninuno at pag-asa ng mga susunod na henerasyon. Ngayong buwan ng wika, atin pong ginugunita ang temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ito'y paalala na hindi lamang simpleng kasangkapan ang wika sa pakikipag-usap, ito'y sandata ng bayan sa paglaya. Ito'y salamin ng ating kultura. At higit sa lahat, ito'y sinulid na nag-uugnay sa bawat Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kaya sa araw na ito, sama-sama nating tuklasin, pahahalagahan at ipagmalaki ang ating sariling wika. Sapagkat sa bawat pagpapayabong ng ating mga salita, pinatitibay din natin ang ating pagkakaisa bilang isang bansa. Mga kada, inaanyayahan po namin kayo sa ating espesyal na talakayan para sa buwan ng wika dito sa Share KU. Makasama po natin ngayong umaga, isang espesyal na panauhin, isang mananaliksik ng wika at guro na magbibigay linaw at dagdag kaalaman tungkol sa ating sariling wika. Mga kada, ating pong salubungin ng ngiti si Professor Mark Angeles. Hi, Prof! Hi, Prof! Magandang umaga. Magandang umaga, mga kada. Magandang umaga po. Kanina pa namin pinag-usapan ni Prof. Ang haba kasi ng official title, Mananaliksik ng Wika. Mananaliksik ng wika. Oo, sabi ko in English, Prof, ano po ba Researcher, yun? pwede na. Research. Somehow, kapag tinatranslate natin to sa wikang Pilipino, humahaba talaga, no, Prof? Ganun po talaga. Yun ang nature ng ating ng ating Maraming wika. syllables, no? Oo. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa kasaysayan ng wikang Filipino? Maraming natatapilok dito eh. Ano ba talaga? Tagalog ba? Pilipino ba? Filipino ba? Ano ba ang tama? Ako, kung ganyan ang pag-uusapan, magkakagulo po kasi nag-aaway-aaway talaga yung mga tao. Pero yung wikang Filipino, maganda simulan po natin sa Constitution ng 1987. So siguro mga 38 years na doon sa Constitution, sinabi niya sa Article 14, Section 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay wikang Filipino. So doon tayo tutupad, syempre, sa konstitusyon. Pero ano ba kasi yung pagkakaiba? Bakit meron bang pagkakaiba? Nagkakamali ba tayo pag tinawag natin itong Pilipino at hindi Filipino or Tagalog at hindi Filipino? Mahaba yung history ng wikang Filipino. Pwede nating simulan doon sa 1935 actually. Nagsimula siya. Yung sinabi ni Pangulong Quezon na magsimula na tayong bumuo ng wikang pambansa. Noong 1937, napili nila yung wikang Tagalog bilang basehan nun. Pagkatapos naman, 1959, kasi kagaya siguro ngayon, nung panahon na yun, nag-aaway-aaway yung mga tao. Ayaw ng iba ng Tagalog kasi yung iba gusto nila Binisaya. Mas marami daw yung Cebuano na nagasalita ng Kasi hindi niya talaga nire-representa yung tatlong isla natin, yung tatlong malaking isla. Kasi pag nagpunta ka ng Mindanao, wala na makakaintindi sa'yo kapag nagtagalog ka.
or sa Visayas, Oo. mas malapit Mas pa malalim din sila mas malapit pa kayong Oo. mag-Ingles kaysa mag-Tagalog, tama? Yes, Mama P. Tama rin yung sinasabi niyo po. Kasi nag-field work din ako sa Mindanao. Para dun sa iba, para sa kanila, Tagalog lahat ng mga nasa Luzon. So, ganun yung kailangan linawin po natin. Noong 1959, doon pala nagsimula na sabihin na yung wikang pambansa ay Pilipino na with the letter P. Pagkatapos 1972 Constitution, sabi, oy, simulan na natin na gawin nating letter F. Okay. Hanggang sa dumating yung 1987 Constitution at Iniba na naman? Filipino na, pero Filipino with an F. with an F na. Gusto kasi nila na ipasok doon lahat ng mga wika sa buong Pilipinas. Kasi yung Pilipino, kung ano yung bigkas, siya yung Bye-bye. bye-bye, di ba? Yung siya yung sulat. Parang, kasi Tagalog base siya eh. So, parang naiiwan yung ibang mga katutubong wika. In fact, kung titingnan natin, merong ibang mga wika sa Pilipinas, meron ng letter F, gumagamit na ng letter V. So, gusto nila na nung pagdating ng 1987, meron ng bagong alpabeto, nakasama na rin yung letter J, yung letter Z. So, yung magpapaunlad nun ay hanggang ngayon meron yung Commission sa Wikang Filipino. Nagsimula naman siya, tinayo siya noong 1991 para ipatupad yung sinabi ng Saligang Batas noong 1987. Okay. So, isang paglilinaw. Pag wikang pinag-uusapan, ito ay Filipino. Filipino. Pag Pilipino, ito yung mga tao. Tao, tama po. Tama ka rin. I'm Tapos taking notes. kapag Tagalog, ito yung dialect lamang. Pwedeng tawaging Tagalog yung mga tao na halimbawa nasa Central Luzon or Southern Pwede Tagalog or minsan meron sa Palawan, meron sa Marinduque. So yan yung mga Tagalog. Okay. Pero yung iba nagkakamali, okay lang naman para sa akin kasi ang tinutukoy naman talaga nila ay yung grupo ng mga tao. So nagkakaintindihan naman eh, kahit na nagkakamali. Oo. Okay. Bakit ba natin, ano bang kahalagahan nito, Prof? Bakit ba napaka-importante na una, ipagdiwang ang buwan ng wika, taon-taon? Ang buwan ng wika, nagsimula yan dati. Nang iba pa yung date niya or petsa. We talked about that Opo. today here. And then, Dati isang linggo lang siya. isang linggo. Naabutan niya siguro isang linggo na. And then, naging isang buwan na ngayon. Maganda na yan ay ipagdiwang natin at dapat din nating sabihin na yung August ay buwan din ng kasaysayan. So, yung wika at yung kasaysayan parang kambal po yan. They go together. Correct. So, kung titingnan natin yung wika, makikita mo rin doon. Pag inanalyze mo, makikita mo yung buong kasaysayan nung gumagamit ng wika na yun. Halimbawa, yung mga Ilocano, yung mga taga-Sambuanga, na nag-i-insert na ng mga foreign word doon sa wika nila. Dapat may merong halimbawa, kung talagang true representation ito ng lahat ng mga iba-ibang lingwaheng naririnig natin sa Pilipinas. Dapat meron ding mga Bisaya words. Oo nga. Dapat. Di ba? Dapat may mga Ilocano words. Tama po. May Meron experience ba, ako Prof? niyan. Wala. Kung ito yung Halimbawa experience yung ko. ambot, dapat nilagay. Pwede rin. Ambot. Sana meron sa Tagalog. Ambot. Merong isang taxi driver, nung pagka bayad ko sa kanya, sabi niya, ingat po ikaw. So, kung Tagalog yun, mali ang grammar. Pero sa palagay ko, parang narinig ko yung parang Bisaya, siguro Yes, yung structure. Tanggapin na dapat natin yun. Yun sa Davao din, Prof, minsan may konyo doon na Bisaya-Tagalog nagmi-mix-mix na din. May ganun din sa inyo? Meron din ganun sa Davao. Ako, I'm just curious kasi like sabi nila recently na we should not call yung mga Bisaya, Ilonggo, ganyan, na dialect, langwahe na talaga siya, right? Tama. Meron tayo talagang mga wika. So, meron tayong, sabi nung iba, 130, 180 na mga wika. Sa ilalim ng mga wika na yon yung mga dialect. I see. Kumbaga parang variant siya ng konti. So, sabihin natin mga Bicolano, nagsasalita ng Bicol, pero merong mga lugar na hindi sila magkakaintindihan. Kasi mga variant. Yun yung mga dialect. Yan yung mga dialect. Okay. So, ang tawag dun sa halimbawa, Bisaya is Cebuano, yun yung wika. wika na. Kasi meron siyang particular na
vocabulary, pwede mong gawa ng dictionary. Meron siyang particular na structure. So, wika talaga siya. Galing. Ano pong masasabi ninyo, Prof, sa mga nagsasabing pababa na daw ang paggamit ng Filipino dahil mas pinipili ng bagong henerasyon ang English, ang Korean even? O yung iba, no? Sa totoo nga po, kung titignan natin yung mga public school, ginawa na elective yung Korean. Yung kanilang wika, Hangul. So, sa palagay ko, kung tatanungin yung mga researcher sa wikang Filipino at yung mga guro, kami rin naman, nanonood kami ng K-drama. Mahilig din naman kaming manood ng mga K-pop, mga ganyang klase. Para sa amin, wini-welcome dapat yung mga iba't ibang kultura kasi dahil dyan nagkakaroon ng palitan ng kultura at lalong yumayaman yung wikang Filipino. So, kaya masasabi natin everyday may bagong naipapasok sa wikang Filipino. Hindi siya yung stagnant lang na ito lang yung dapat na sabihin mo or dapat na gamitin mo. Kahit nga yung mga ordinaryong tao, kahit na yung mga bata, may participation dun sa pagbubuo nung nung wikang Filipino mismo. Talagang nag-aano siya, na it's living, Nag-evolve. at nag-evolve, no? Nadadagdagan. Katulad nga nung kababasa ko lang sa Cambridge Dictionary, may nadagdag na naman na 6,000 new words. Wow. Diba? Na galing sa mga pinagsasasabi ng mga tao. ng Gen Z ngayon, katulad ng Delulu, katulad ng Skibidi, o ano pa, ng Inspo. Yun. So, katanggap naman yun, no, Prof? Talagang it happens because language is a living thing. Kahit na sa mga linguists, evolves, mga eksperto sa wika, tinatanggap nila yung iba't ibang mga salita na iniimbento ng iba't ibang grupo, ng kabataan, ng kababaihan, even yung sign language nga in itself is a language. So meron tayong sarili nating sign language as compared to ibang bansa. Okay. FSL. Yes. Kung meron tayong na-experience na dagdag sa ating wika, meron naman ding parang nawawala na. Oo, na hindi na ginagamit. Or nagiging obsolete. Meron po ba tayong mga wikang katutubo na parang nasa panganib ng mawala? Yung mga mother tongue? Batay sa pag-aaral po ng mga linguist na pumupunta doon mismo sa mga lugar, kung saan ginagamit yung mga wika, merong halimbawa yung ethnologue, ang sabi, 6 na ang extinct o namatay na wika. Kasi hindi na ginagamit. Doon naman sa Komisyon sa Wikang Filipino, 6 na daw yung extinct. Ngayon, meron tayong 40 na nanganganib. Endangered na mga wika. Nanganganib na mawala. At kung nawawala yung mga wika ng ganito, nawawala rin ba yung kultura ng isang bayan sa tingin mo? Sa tingin ko, posibleng mawala rin yung kultura kasi pag hindi mo ginagamit yung wika, edi wala ka rin paggagamitan. Ibig sabihin, meron kang pinalit doon sa wika na yon. Yes. Nasa saturate ka na nung ibang mga tagalabas na wika. Paano ba mapaprotektahan to, Prof, yung mga wika natin, lalo na yung mga mother tongue na mas ma-preserve pa talaga siya at ma-practice even ng mga new generations ngayon? Obligasyon yan ng gobyerno, halimbawa kung pupunta kayo sa mga ahensya ng gobyerno, dapat nakapaskil yung mga procedure nasa wikang Filipino. Lahat ng mga document, kahit nasa English, Ang hirap nun, Prof! at least meron pong translation sa wikang Filipino. Halimbawa, nung nagpa-vaccinate tayo, yung para sa COVID, yung form na pinirmahan natin, nasa English ba, nasa Filipino, or meron ba tong nasa Cebuano? Interesting. Diba? Alam mo, Dapat may as version. you guys speak, na ano lang ako, kasi I grew up in a area where, in a time, during my time kasi, not so much social media, right? So, very very new pa lang yun. Siyempre, yung mga tao, books pa lang, encyclopedia, mga ganon. Yeah. So, during my time, just to be fair lang sa lahat ng Brazilians doon,
hindi talaga sila nagsalita ng ibang lengguwahe kung hindi Portuguese lang. So even sa English, hirap na hirap kami. Like, in fact, diba, when I first met you, Mama P, diba, 19 years ago, I couldn't speak any English. I was learning as I go, you know. Pero sa amin, hindi naman nila ini-imply ng mga ibang lengguwahe, which is very interesting to me, that dito, lahat ng Pinoy marunong magsalita ng iba-ibang lengguwahe. Hindi lang yung wika nila, kundi din yung wika ng ibang, I mean, di ba iba, kumbaga, English, ang gagaling ng Pinoy mag-English. Ang gagaling nyo, like, ikaw, di ba, V, you come from, Bisaya naman, pero nagtatagalog din. Sa amin, walang ganon. Kung Portuguese, that's it. So, hindi namin din masyadong... Nakakatulong ba? Hindi, amiga? Mama P, no. Kasi nakakadagdag ba sa pagka-nationalistic or patriotic mo? Alam mo, hindi. Hindi ka natuto ng ibang Hindi. lingwahe? Hindi siya yung parang, people in Brazil are not more patriot just because hindi sila marunong magsalita ng ibang lengguwahe. Pero at the same time, hindi rin nila kami mapapractice na matutunan ng ibang mga kultura or mga ibang mga lengguwahe o mga ibang way of speaking. Talagang Portuguese lang, that's it. Now, of course, different na. Yes. The world is different. Everything is more modern. So, ngayon, yung mga bata, nakakapag-English naman, depending on, syempre, yung social status nila and all. Pero natutuwa po ako dito kasi nga, kahit sabihin natin, ibalik natin yung wikang Pilipino and all, at least yung Pinoy, ang galing. Diba? Alam na lahat. Alam ng Maraming salamat, English. Ate Yes! Day. You're welcome. Pero true. Diba? Dito at least yung mga bata, makapag-experience ng lahat. Diba? Yung aspect na magsimula sa loob ng bahay, Yes. yung pag-aaral ng wika. Ang sabi nga po ngayon, at least 3 wika yung alam mo. Yeah. May tuturo sa'yo. Yes. English, At Filipino, home and lang. siguro yung Cebuano or Ilocano. Bisaya, ganyan. Galing. It's also an advantage. Yun lang, that's why I open up. Kasi nga, advantage din siya, di ba? Pero hindi ba nakaka-reinforce ng culture kapag yun lang ang alam mong lingwahe? Kasi parang meron din mga ibang bansang ganyan, katulad ng Japan, Oh. 'di ba? Karamihan sa kanila hindi talaga marunong ng kasi for a time they protected their Yeah. own. Yeah. Bawal bumisita kahit sinong dayuhan dyan, kaya na-preserve din yung kanilang culture. Pati yung Thailand, hindi na-colonize ng sino mang dayuhan, kaya nakita mo naman, pagpunta mo doon, di ba? Yeah. Walang impluensya ng kahit sino man. Talagang very authentic at very undistilled yung Yeah. pagka-Thai nila. Ano sa tingin mo, Prof? Na ano ba tayo? Lumalabnaw ba yung kultura dahil nahahaluan ng kung ano-ano? Dun sa iba't ibang mga domain, sa government, sa mass media, sa loob ng bahay, syempre, meron talagang, kumbaga, may competition yung mga wika. So, dapat i-balance mo talaga. At least, yung mga magulang, yung mga guardian, yung mga kasama natin sa bahay. Yung mga pet natin, di ba? Yung mga tuta, mga aso, mga pusa, kinakausap natin in English. Bakit nga ba? Gusto ko Ewan ko sa inyo! Sa akin, Tagalog kaya mga puso ko. Promise, Tagalog sila. Ang promise ko nga sa susunod, yung mga commands. Tatagalugin ko nga. Upo! Huwag ka kasi dyan! Hindi dyan! Pwede umihin dyan! Huwag dyan! Kasi siguro sa haba, Prof, minsan pag sinabi mo, yung upo, okay. Pero yung stay, dyan ka lang. Tigil! Diyan ka lang, huwag ka gumalaw. Ang haba, di ba? Huwag ka gumalaw. Or imbis na down, di mo naman pwedeng baba. Baba. Ganun. Diba? So, ano po yung dapat tandaan na lamang ng bawat Pilipino tungkol sa ating wika? Kung pag-aaralan natin yung kasaysayan ng Pilipinas mismo, isa sa mga bagay na hindi nasakop or na-conquer ng mga dayuhan ay yung ating wika. Kaya buhay na buhay pa rin yung maraming wika, yung 200 na wika sa Pilipinas. Galing. Kaya sana, sa another 100 years, ganun pa rin at mas ma-improve pa natin. Ito'y nagsisimula talaga sa bahay. Sa bahay. Kasi, di ba, meron ng panukala na tanggalin na yung mother tongue as medium of instruction. Kaya, mas mahalaga talaga yung role ng mga magulang, ng mga lolo't lola, sa pagtuturo at sa
paggamit pa rin ng, Yeah, tama. ng mother tongue, di ba? Ako tuwan-tuwa ako dun sa mga, halimbawa, nag-migrate na sa States, pero nag-Ilocano pa rin. Yes, di ba? Nakakatuwa yung ganun. Yung May mga kilala din ako ganyan, Mama P. Kung akalain mo ilang years na sila dun sa States, pero ang fluent pa rin talaga nila sa wikang Pilipino. Galing. Dapat ganun. Nakaka-proud. Ayan. Maraming salamat, Prof. Mark. Saan ka po ba pwede, panoorin? Isaliksikin ng mga... Oo. Ito na Tagalogin lang, natin saan to ka lalo. pwede i-follow ng ating mga kada? Sundan. Yan. Nasa Facebook lang po ako, Mark Angeles. Pero gusto ko kayong imbitahan na i-add or i-follow yung grupo ko. So, taga Caloocan City po ako. Meron kaming Caloocan Historical and Cultural Studies. And next week, meron kaming Caloocan Writers Workshop. So, yung kabataan na gusto magsulat ng tula, ng kwento, lalong-lalo na this year ay 150th birth anniversary ni Oriang, ni Gregorio de Jesus. So, doon po kami nakatutok para yung kabataan ay madala naman nila hanggang sa pagtanda nila yung appreciation sa wika natin, sa kultura at sa panitikan. Yes, Ayan. maraming Thank you, salamat, Prof. At sa ating paglalakbay bilang isang bayan, malinaw ang isang katotohanan. Ang ating wika ay hindi lamang salita. Ito'y buhay, ito'y kasaysayan, ito'y ating pagkatao. Sa bawat titik at pantig ng Filipino at ng ating mga katutubong wika, naroroon ang kwento ng ating mga ninuno, ang kanilang tapang, paniniwala at pagmamahal sa bayan. At sa bawat bagong henerasyon na matutong magmahal at gumamit nito, nakikita natin ang pagpapatuloy ng isang matibay na pagkakaisa. Ngunit higit pa sa paggunita ngayong buwan ng wika, tungkulin nating lahat ng ipagpatuloy ang paglinang, pangalaga at pagpalaganap ng ating sariling wika. Wow! So bulol! Sa paaralan, sa tahanan, sa media at sa bawat plataforma ng komunikasyon. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa ng bansa ay nagmumula sa pagyakap natin sa ating pinagmulan. Papatunayan nating buhay ang ating pagka-Pilipino. Tandaan natin mga kada, ang wika ay yaman, ang wika ay dangal, ang wika ay buhay. At sa paglinang natin dito, ating pinagtitibay ang pagkakaisa ng sambayanan Pilipino. Woo! So bulol! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.